Bayan sa gitna ng patuloy na kampanya laban sa katiwalian. Pinagtutuunan ng pansin ang iba't ibang kasong isinasampa laban sa mga opisyal ng gobyerno, pare-parehong tungkol sa katiwalian, tulad ng plunder, graft at malversation. Pero ano nga ba ang pagkakaiba niyan? Alamin po natin sa ulat ni Sheila Natividad. Naging bahagi na ng pang-araw-araw na balita ang mga usapin hinggil sa korupsyon sa pamahalaan. Ang plunder, graft at malversation ng ilan sa mga pinakakilalang kasong isinasampa laban sa mga tiwaling opisyal. Muling nabigyang pansin ng mga ito sa mga nagdaang investigasyon kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa mga flood control project. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng mga kasong ito? Ang plunder o pandarambong ay krimeng nakasaad sa Republic Act 7080. Nangyayari ito kapag ang isang public official ay nagkamal ng illegal na yaman o ill-gotten wealth sa pamamagitan ng iba't ibang gawain habang nasa tungkulin. Maaari rin itong maisagawa kasama ang iba pang mga tauhan o kasabwat. At upang maituring na plunder, dapat umaabot sa hindi bababa sa 50 milyong piso ang halaga ng nakakamal na pera. Ang kaparusahan dito ay reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Mga kilalang kaso ng plunder ang kinasangkutan noon ni Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng PDAF scam. Samantala, nasasangkot hanggang ngayong 2026 sa plunder case si Senador Jinggoy na kaugnay naman ng umano'y kickbacks mula sa flood control projects. Pangalawa, ang graft. Iba ito sa plunder dahil hindi kailangang may nakuha o nakamal na tiyak na halaga ng pera. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019, maraming uri ng gawain ang maaaring maituring na graft. Kabilang dito ang pagbibigay ng hindi makatarungang pabor, pagdudulot ng pinsala sa pamahalaan o pribadong tao, at iba pang pang-aabuso sa kapangyarihan. Isa sa mga pinakakilalang probisyon nito ang Section 3E na tumutukoy sa pagdudulot ng undue injury o hindi makatarungang pinsala sa iba sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan sa tungkulin. Ang mapatutunayan namang guilty sa graft ay maaaring mahatulan ng pagkakakulong at mawalan din ng karapatang humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Pangatlo, ang malversation. Ito ay tumutukoy sa pagnanakaw, paglilihis o paggamit ng pampublikong pondo o ari-arian para sa sariling pakinabang o sa layuning hindi pinahihintulutan ng batas. Kaya't ang mga public official na may pangangalaga o pamamahala sa pondo ng pamahalaan ang karaniwang nananagot sa kasong ito. Ang kaparusahan sa malversation ay nakadepende sa halaga ng pinag-uusapang pondo. At katulad ng graft, ang kaso ring ito ang isinampas sa mag-asawang kontraktor na Diskaya at Senador Bong Revilla kaugnay ng flood control projects. Ang pag-unawa sa mga kasong ito ay mahalaga upang mas mapalakas ang pananagutan ng mga nasasangkot at mas mapaigting ang pagbabantay ng mamamayan sa kaban ng bayan. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.